Mapagpalang araw. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking istorya sa inyong channel, Miss Key. Ako nga pala si Magdalena. Tawagin niyo na lamang akong Magda. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang istorya ko. Dahil alam kong huhusgan pa rin ako ng mga tao. Ako ay may sikreto. Isang napakasamang sikreto. Isang manugang na pinatulan ang kanyang biyanan. Bago muna kayo mag-react, ay sana'y pakinggan niyo muna ang kwento ko hanggang dulo. Siguro'y sisimulan ko na lamang ang istorya ko kung saan ako lumaki. Lumaki pala ako sa bahay ampunan. Sabi ni Mother Superior, ay nakita na lamang niya akong nasa labas ng pintuan ng simbahan at malakas na umiiyak. Kasabay ng pag-iyak ko, ang matinding buhos ng ulan at malakas na dagundong ng kulog at kidlat na para bang pinapagalitan ako ng kalangitan. Dahil naaawa siya sa akin, ay kinuha niya ako at kinupkup. Palagi niyang sinasabi sa akin na ang mga bata raw ay isang anghel na ipinadala sa lupa. Lumaki akong mabait, magalang at may takot sa Diyos dahil iyon sa mga madring nag-alaga sa akin. Tinuruan nila ako kung paano mamuhay ng payapa at tama ayon sa salita ng Diyos. Hanggang sa ako ay nagdalaga at nakilala ko si Ernesto. Ako ay isang choir sa simbahan kung saan nagsisimba si Ernesto. Sabi nga ng mga tao ay sobrang ganda raw ng aking boses kung kaya't may future ako. Isa lang naman ang gusto ko, ang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang madre kagaya ng Mother Superior ko. Subalit nasira ang pangarap ko nang makilala ko si Ernesto. Si Ernesto ay isang pulis at hindi naman nagkakalayo ang aming edad. Siya'y mabait, gwapo at maalalahanin kung kaya't nahulog ako agad sa kanya. Simula noon ay nag-iba na rin ang aking pangarap. Iyon ay ang mapangasawa si Ernesto at maging may bahay nito. Hindi naman nagalit si Mother Superior sa akin. Bagkus, ang sabi niya ay kung ano talaga ang nasa puso ko, ay yun ang sundin ko. Hindi naman masama ang mangarap na maging isang stay-at-home mother, biro pa nga niya. Dahil yun daw ay ang pinaka-challenging sa lahat. 24-hour commitment, 7 days a week, walang bakasyon at walang sick leave. Isa pa, simula nung nakilala ko si Ernesto, ang tanging gusto ko na lamang ay ang pagsilbihan at alagaan siya ng buong puso. Tawag nga nila sa akin ay Magda. Isang dalagang mababa ang lipad. Nakilala lamang si Ernesto ay nawalan na ng pangarap. Pagtawanan man ako ng mga tao dahil mababaw ang aking pangarap, hindi mataas katulad ng sa kanila. Subalit itong pangarap kong to ay ang alam kong magpapasaya sa akin ng buo. Ilang taon din kaming naging magkasintahan ni Ernesto hanggang sa natupad niya ang pangarap ko. 25 years old ako noon nang kinasal kami mismo sa simbahan kung saan kami unang nagkatagpo. Labis ang aking kagalakan dahil sa wakas ay natupad na ang kagustuhan ko. Ngunit ang kasiyahan ay may kaakibat palang kalungkutan. Ilang araw matapos ang kasal ko ay namatay si Mother Superior. Hindi nito sinasabi na mayroon pala tong malubhang sakit. Nagulat na lang kami dahil hindi na to nagising mula sa pagkakatulog. Labis akong nasaktan dahil sa nangyari. Mabuti na lamang at nariyan si Ernesto upang pasayin ako. Sa paglipas ng mga araw, buwan,
ay naging maganda ang pamumuhay namin ni Ernesto. Mayroon na rin kaming sariling bahay kung saan kami naninirahan ngayon. Masaya. Sobrang saya. Hindi rin ako yung pagod dahil kahit papaano ay tinutulungan ako ni Ernesto sa mga gawaing bahay. Minsan nga lang ay ginagabihan siya sa pag-uwi kaya't naiiwan lang akong mag-isa sa bahay dahil nga mayroon siyang duty. Naging panatag lamang ang loob naming dalawa nang dumating ang kanyang ama na si Lando. Galing itong probinsya. Balak nitong magbakasyon ng ilang buwan sa amin upang makasama na rin ang anak niya. Si Lando ay isang retired police officer sa probinsya ng Bicol. Isa ng byudo dahil namatay ang ina ni Ernesto noong ipinanganak siya nito. Mabait ang ama ni Ernesto. Kagaya ng asawa ko, ay maalalahanin din to at maasikaso. Hindi lang yun. Dahil kahit matanda na ito, ay kapansin-pansin pa rin ang maskuladong katawan nito. Halatang mas batak pa sa trabaho kaysa sa aking asawa. 50 anyos na ang biyanan ko, pero hindi pa rin mahalata dahil magaling itong pumorma. Malinis sa katawan at hindi rin maikakaila na gwapo ito nung kabataan niya. Tailando ang tawag ko sa kanya dahil yun naman ang tawag ng aking asawa sa kanya. Hindi rin ako nahirapan na pakisamahan siya dahil talagang mabait to. Natutuwa nga siya na ako ang napangasawa ng kanyang anak dahil sabi niya kagaya rin daw ako ng asawa niya. Mabait na, maganda pa, at lalong-lalo na may takot sa Diyos. Nakwento nga niya sa akin, nasisimbahan din sila unang nagkita ng asawa niya, kung kaya't labis akong namangha, dahil ganun din kami ni Ernesto nagsimula. Alam mo, Iha, si Ernesto ang kaisa-isang anak ko, at mahal na mahal namin siya ng aking asawa, kung kaya't hindi ako papayag na kung sino-sinong babae lang ang mapapangasawa niya. At dahil mabait ka, masipag at magalang, talagang okay na okay ka sa akin. Sabi niya habang kumakain kami ng pananghalian. Salamat po. Nahihiyang sabi ko sa matanda at tiningnan si Ernesto na ngayon ay nakangiti lamang sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisilyon. Lumabi pa to sa akin ng, sabi ko siyo sobrang kinakabahan kasi ako na baka hindi ako matanggap ng kanyang ama. Medyo strikto din kasi ang matanda kung titingnan minsan. Nung kasal nga namin ni Ernesto, ay dumalo ang matanda pero agad din namang umuwi. Sa una ay naiilang pa ako sa kanya, pero kalaunay naging magaan na ang pakiramdam ko. Lalo na't mahilig din itong magpatawa. Hanggang sa sobrang naging komportable na ako sa kanya. Tuwang-tuwa rin naman ang aking asawa. Dahil nakikita niyang close kami ng kanyang ama. At dahil nasa bahay lang naman ako palagi, kalimitan kong suot ay maikling short at t-shirt. Minsan nga ay nagsusuot din ako ng bestida na abot hanggang tuhod. Wala namang mali siya sa akin yun, dahil ito naman ang palagi kong suot sa pang-araw-araw. Pagdating naman sa aking biyanan na lalaki, iniisip ko na lamang na para ko na rin siyang ama, kaya walang mali siya rin ang pagsusuot ko ng maikling kasuotan. Isang araw, nakita niya akong nakaupo sa aming sofa at malalim ang iniisip. Ngayon lamang ako naging ganto, dahil ilang araw nang busy ang aking asawa sa trabaho. Minsan ay gabi rin tong umuuwi at hindi man lang makapag-update o text sa akin. Hindi ko alam kung ano nga ba ang ginagawa niya sa istasyon. Subalit simula nung araw na ma-promote ang aking asawa sa trabaho, ay naging mas busy na to kaysa dati. Malalim yatang iniisip mo, Iha. Bumalik ako sa realidad.
nang marinig ang malalim na boses sa aking tabi. Paglingon ko ay si Tailando pala yun. Suot ang ngiti niyang palagi kong nakikita sa mukha niya. Kita ko rin ang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito dahil siguro'y nakita niya akong malungkot at malalim ang iniisip. Si Ernesto kasi. Hindi ko alam kung anong oras siya uuwi ngayon. Malalim na rin ang gabi, subalit wala pa siya. Hindi naman siya ganun dati. Simula nung ma-promote siya sa trabaho, palagi siyang busy. Pagsasabi ko sa matanda, siya ka napahinga ng malalim. Isinandal ko ang aking likod sa malambot na sofa upang ma-relax ang sarili. Naku intindihin mo na lamang ang asawa mo, iha. Ganyan din ako nung kabataan ko. Talagang mababatak talaga si Ernesto sa trabaho dahil na-promote na to. Iba na rin kasi ang trabaho niya kaysa noon. Pagpasensyahan mo ng asawa mo, mas mabuti pang pumasok ka na sa loob ng kwarto niyo at ako na lamang ang maghihintay sa kanya. Pagsasabihan ko rin siya tungkol dito. Na magsabi naman siya sa'yo kung sakaling gagawin siya ng uwi. Napakadali lang naman mag-update, mag-text o tumawag. Para hindi ka naghihintay sa kanya. Sige na iha, ako nang bahala. Napatango na lamang ako bilang sagot at pumasok na sa silid namin ang aking asawa. Kinabukasan din yun ay nagkausap kami ni Ernesto. Hindi mo naman sinabi sa akin na may problema ka pala sa pag-uwi ko ng late, honey. Sabi ni Ernesto. Nakaupo siya sa silya habang ako naman ay naghahanda ng almusal. Maaga pa naman. 4:00 siguro yun ng umaga. Kung kaya tulog pa ang kanyang ama. Tinigil ko ang aking gawain at nilingon ang aking asawa. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Pasensya ka na. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin yung problema ko sa iyo Baka sasabihin mo, nag-iinarte o nagdadrama lang ako. Pero nalulungkot talaga ako nung nakarang araw. Dahil late ka nang umuwi. Ang masakit pa ay hindi na kita naaabutan pa sa almusal. Ngayon na lamang. Kita ko ang paglungkot sa mga mata ni Ernesto. Tumayo ito sa pagkakaupo at nilapitan ako. Sorry, honey. Sobrang busy lang talaga sa presinto. Medyo mainit-init din sa akin ang mga katrabaho ko. Dahil ako yung na-promote sa trabaho at hindi sila. Hindi ko rin sila maintindihan. Hindi ko naman kasalanan na ako na-promote kaysa sa kanila, di ba? Ipinulupot ni Ernesto ang braso nito sa aking bewang at pinisil-pisil yun. Ilang araw na rin kaming hindi nagsasalo sa kama ng aking asawa. Kaya't isa na rin yun sa rason kung bakit ako nagtatampo. Hindi mo kasalanan yun, honey. Alam mo, ang gawin mo mas galingan mo pa para mas lalo silang mainggit. Naiintindihan na kita, honey. At least alam kong nasa trabaho ka pala. Wika ako ng pautal-utal. Hinawakan ng asawa ko ang aking bewang at niyakap ako mula sa likuran. I love you, honey ko. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. At sa'yo lang naman ako uuwi, hindi ba? Trabaho't bahay lang naman ako. Tsaka, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Ngayon ay nakayakap na si Ernesto sa akin. Habang nakasubsob sa aking leeg at kinikintala ng masuyong halik. I love you too, honey. Pero, huwag naman dito. Makita tayo dito Bulong ko. Tulog pa naman yun, kaya hindi niya tayo makikita. At dahil hindi ko na nga nakayanan pa ang nararamdaman, dahil miss na miss ko na rin ang aking asawa, ay nagpadala na lamang ako sa bugso ng aming nararamdaman. Wala na akong pakialam kung makita pa kami ng kanyang ama sa kusina na may ginagawang milagro. Ang importante na lamang sa akin ngayon ay mapuna ng aking asawa ang ilang araw ko nang kinakatampo sa kanya. Bumalik na nga ang dating routine ng aking mister. Maaga na rin siyang umuuwi
Kung kaya't nagkakaroon na rin kami ng sapat na oras para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihang mag-asawa. Normal lang naman siguro yun, di ba? Normal lamang sa mag-asawa ang magkaroon ng alitan. Pero ito kasi ang pinakamatinding away naming dalawa. Nahuli ko kasi siyang may ka-text na ibang babae. Nahuli ko siya nung nasa loob siya ng banyo habang naliligo. Sandaling umilaw ang cellphone niya kung kaya't kinuha ko yun para tingnan. Alam ko ang password ng aking asawa kung kaya't hindi mahirap na buksan ko ang cellphone niya. Sa haba ng panahon ay ngayon ko lang ulit nahawakan ang cellphone ni Ernesto. Huminga ako ng malalim at binasa ang mensahe. Kita kong nakasave ang numero sa pangalang Delivery Rider. Hi, thank you sa date natin kanina ah. Date nga ba yun? Libre pala. Salamat ah. Sobrang nag-enjoy talaga akong kasama ka. Iyon ang nabasa kong mensahe mula kay Delivery Rider Kuno. Sa puntong yun ay nanginig talaga ang aking katawan. Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa kung kaya't paulit-ulit ko ulit tong pinasadahan hanggang sa maproseso iyon ng aking utak. Doon lang sumink in sa utak ko kung ano ang nabasa ko. Niloloko ako ng asawa ko. Sa sobrang sakit ng aking dibdib at hindi makapaniwala sa ginawa ng aking asawa ay napahugulgul ako. Doon naman lumabas bigla si Ernesto na nag-aalala. Siguro'y narinig ang aking pag-iyak. Honey, anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Lumapit pa siya upang patahanin ako. Subalit natigilan siya nang makita niyang hawak-hawak ko ang cellphone niya. Kahit na tumutulo ang luha, ay tinanong ko pa rin siya. Ano to? Sino to? Nag-date daw kayo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya habang inilalahad ang cellphone sa harap ng mukha niya. Hindi nakapagsalita si Ernesto para bang hindi alam ang sasabihin sa akin. Sandali siyang nag-isip, ngunit ang nagawa niya lang ay patahanin ako at pilit na niyayakap. Ngunit patuloy lamang ako sa pagtulak sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko, Ernesto, ha? Kailan pa? Siguro nung wala ka ng oras para sa akin at late ka nang umuwi, ayan ang inaatupag mo, no? Sigaw ko habang pinagsususuntok si Ernesto sa dibdib. Hindi yun ang dahilan. Pasensya ka na, honey. Sobrang na-stress lamang ako sa trabaho kung kaya't nilibre ko yung kaibigan kong si Hana sa isang karinderya malapit sa aming istasyon. Yun lang yun, honey. Wala nang ibang nangyari pa sa amin. Katuwira ni Ernesto, subalit napailing ako. Hindi magandang rason ang sinabi mo, Ernesto. Stress ka lang, ha? Kung ganun, bakit delivery rider ang nakasave na pangalan dyan sa babae mo? Ano? Alam mo kung ganyan lang din naman, ay maghiwalay na tayong dalawa. Hindi ko kayang maatim na dalawa kaming babae sa buhay mo. Kung gusto mo akong palitan, sabihin mo lang. Tatanggapin ko, Ernesto, kahit masakit. Iniis na sabi ko sa aking asawa habang tumutulo ang luha. Nang marinig niya ang sinabi ko, ay dali-daling lumuhod si Ernesto sa aking harapan. Niyakap niya ang aking dalawang hita at napapailing. Hindi, Magda. Pag-usapan natin to, please. Sobrang nagsisisi na ako. Alam kong mali. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko kung bakit ko nagawa yun. Ayusin natin to, honey. Please. Nararamdaman ko na rin na nababasa na ang aking bestida dahil sa mga luha niya. Magpapakabait na ako, honey. Hindi ko na uulitin yun. Pangako, hinding-hindi na. Kung gusto mo palagi mong i-check ang telepono ko gabi-gabi.
Kung alam mo lang kung gaano ako sising-sisi sa ginawa ko. Natauhan lamang ako nung pagtungtong ko rito sa bahay. Nawala si isip kong may asawa pala ako. Napahilamos ako ng mukha dahil sa katwiran ng aking mister. Hindi ko alam ang gagawin ko, ngunit bilang asawa niya ay alam kong kailangan kong solusyonan ang problema namin. Hindi ko naman pwedeng takasan to, kung kaya't sa gabi ning yun ay sinolusyonan ko agad ang problema naming dalawa. Hindi kasi ako yung tipong binubukas pa o inaabot pa ng ilang araw ang pagtatampo at away. Magalit man kayo sa akin, pero pinatawad ko ang aking asawa, Miss Kay. Tanga na akong tanga, pero asawa ko si Ernesto. Hindi ko kayang mawala siya sa akin, dahil sabi ko nga sa inyo ay siya ang pangarap at mahal ko. Hindi namin alam na narinig pala kami ng kanyang ama sa kabilang silid. Kaya kinabukasan, nagulat na lamang ako nang may makitang pasa sa pisngi si Ernesto. Alam kong ang kanyang ama ang gumawa nun. Baka binigyan ng leksyon ng kanyang anak. Mabuti na lamang talaga at narito si Lando upang bigyan ng leksyon si Ernesto para sa akin. Lumambot ang aking puso nang maisip yun. Pero sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Deserve ko sigurong masaktan palalo dahil tinolerate ko ang maling ginagawa ng aking asawa. Dahil matapos ang ilang buwan, ay mas lalong naging malala si Ernesto. Palagi na siyang umuuwi ng late. Nakakalimutan na nito ang mahalagang okasyon, kagaya ng aming anniversary, birthday ko o kahit nga Valentine's Day, ay hindi man lamang niya ako binigyan ng bulaklak. Mas lalong bumigat ang aking pakiramdam nang makita sa post ng mga kapwa ko kababaihan ang mga bulaklak at tsokolate na bigay ng kani-kanilang asawa o kasintahan. Samantalang ako, heto, nakaupo sa may sofa, naghihintay ng text ng aking asawa habang nanunood ng palabas sa TV na hindi ko naman naiintindihan. Sa sobrang frustration ng love life ko ngayon, ay gusto ko na lamang magkulong at umiyak. Nawala lamang ang aking nararamdamang kalungkutan nang makita ko ang matanda na may daladalang bouquet of roses sa akin habang nakangiti ng matamis. Oh, iha! Ba't naman nakabusangot ka? Hetong bulaklak. Binili ko yan para sa'yo. Happy Valentine's Day. Uwi ka nito. Iniabot niya ang bulaklak sa akin, kung kaya't kinuha ko rin yun. Inaamin ko na sobrang na-disappoint ako. Akala ko kasi galing na to sa aking asawa, ngunit hindi pala. Mabuti pa ang ama nito, ay naaalala pa ako. Dati naman kasi kahit busy siya ay sineselebrate namin ang okasyong to. Ngayon lamang hindi. Anong oras na? Mag-aalas 8 na ng gabi, subalit wala pa si Ernesto. Iyan ang aking nasa isip. Maraming salamat ho. Nag-abala pa po kayo. Sabi ko sa kanya tsaka matamis na ngumiti sa matanda. Umupo siya sa aking tabi kung kaya't naamoy ko ang panlalaki niyang pabango. Heto pa, may chocolate pa pala akong binili kanina. Masiglang sabi niya sa akin. Nanlalaki ang aking mga mata nang makitang hawak-hawak nitong Ferrero Rocher sa aking harapan. Doon na ako napaiyak ng gusto. Ibinuhos ko ang bigat ng aking nararamdaman at napatakip ng muka. Anong nangyari, iha? Meron ba akong ginawang masama? Ayaw mo ba tong tsokolating binili ko sa'yo? Nag-aalalang tanong niya sa akin, kung kaya't mabilis akong napailing. Sobrang natouch lamang po ko dahil nag-effort pa kayong bilan ako. Samantalang ang anak niyo, hindi pa rin umuuwi hanggang ngayon. At ni hindi man lang nagte-text. Sabi ko sa gitna ng pag-iyak.
Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking likuran. Hinila ko nito upang yakapin, kung kaya't napasandal na lamang ako sa kanya. Sa isip ko, normal lamang yun dahil pinapatahan niya ako, gaya ng isang sanggol na hinihele ng magulang dahil umiiyak to ng malakas. Sa katunayan, noong nagsimula akong lumaki ay hinahanap-hanap ko ang kalinga ng isang ama at nakita ko iyon kay Lando. Dahan-dahan ko o dahan-dahan niyang hinawakan ang aking muka at pinaharap yun sa kanya. Kita ko ang malungkot na mga mata nito habang nakatitig sa akin. Huwag kang mag-alala, iha. Mula ngayon, hindi kita hahayaang masaktan pa. Natunaw ang aking puso nang marinig ang sinabi niya. Nagkatitigan lamang kaming dalawa sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung bakit parang umiba ang aking pakiramdam. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng aming puso sa sobrang lakas nun. Naaamoy ko rin ang hininga ng matandang amoy mint na sa tingin ko ay kaka-toothbrush lamang. Sa isang iglap ay hindi ko namalayan na nakadampi na pala ang labi niya sa akin. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa nangyari, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Para bang nastatwa ko mula sa aking kinauupuan. Malakas ko siyang itinulak at napatayo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Dali-dali akong tumalikod, ngunit sa iilang hakbang lamang ay hinila niya ako at hinagkan ng mariin. Hindi ko alam kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay nagustuhan ko yun. Talagang naramdaman ko ang pagmamahal niya sa bawat dampi. Hanggang sa hindi ko namalayan na tumutugon na pala ako sa bawat halik niya. Hanggang sa nakagawa ako ng isang malaking kasalanan na talagang pagsisisihan ko ng habang buhay. Kinabukasan, umaga na nang umuwi si Ernesto sa aming bahay. Sabi niya ay may inaasikasong kaso raw ang katim niya kung kaya't inumaga siya. Humingi rin siya ng sorry sa akin at binigyan ako ng isang bouquet ng bulaklak. Bigla tuloy akong nakonsensya dahil dun. May nangyari sa amin ng kanyang ama kagabi at sobrang nagsisisi ako. Kinagat ko ang aking labi dahil gusto kong sabihin kay Ernesto ang nangyari. Subalit nakita ko si Lando nakakalabas lang ng kwarto niya at nakangiti. Sinundan ko na lamang ng tingin ng matanda, tsaka gumawa na lamang ako ng almusal para sa kanya. Magda, narinig kong tawag ng matanda. Alam kong pareho kaming nakokonsensya, kung kaya't agad akong nagsalita. Kung ano man ho sana yung nangyari sa ating dalawa, kalimutan na lang ho natin yun. Hindi yun tama. Nadala lang tayo ng... Naputol ang aking sasabihin nang magsalita siya. Gusto kita, Magda. Nastatwa ko sa aking narinig. Itinigil ko ang aking ginagawa, tsaka napahinga ng malalim. Mahal ko po ang anak niyo. Natigil ulit ako sa pagsasalita. Ginusto mo ang nangyari sa atin, Magda. Alam ko yun, dahil paulit-ulit mong sinisigaw ang pangalan ko kagabi. Napailing ako. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi ko rin alam kung bakit hinahanap-hanap ko ang bawat haplos niya. Siguro'y pinagmumura niyo na ako sa inyong isipan. Pero yun ang nararamdaman ko, miski. Kung iisipin pa nga, ay mas nag-enjoy nga ako sa kanya kaysa sa aking sariling asawa. Malandi nga akong babae. Tama nga ang bansag sa akin. Magda, isang babaeng mababa ang lipad. Ikinuyom ko ang aking kamao at pinigilan ang aking nararamdaman. Hindi to pwede. Mali itong naiisip ko. Hindi ho eh. Mali ito. Sobrang mali. Naputol ang aking sasabihin
nang bigla niya akong hagkan. Sandali lang. Narito ho si Ernesto. Bulong ko sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinansin. Hindi naman niya maririnig. Pagod yun sa trabaho. Siguradong tulog na yun. Sabi niya. Nagtagal din ng ilang buwan ang relasyon naming dalawa ni Lando. Habang wala ang aking asawa at busy ito sa trabaho, ay palagi lang kaming nagkukulong sa kwarto naming dalawang mag-asawa. At minsan naman ay sa kwarto rin ng matanda. Masyado akong nagpadala sa agos ng kasalanan. Halos araw-araw kapag nasa trabaho ang aking mister o kaya mahimbing na natutulog, ay pumupuslit kami. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Minsan ay nakakaramdam naman ako ng konsensya, pero kapag nandyan na ang matanda, ay nawawala na ako sa sariling katinoan. Husgahan man ako ng maraming tao, ngunit sa matanda ko lamang naramdaman ang sobrang kasiyahan. Halos siya na nga ang aking nakakasama sa bahay dahil sa sobrang busy at palaging wala si Ernesto. Parang si Lando na ang naging asawa ko at hindi si Ernesto. Masisisi niyo ba ako kung nagbago ako? Kung nagbago ang nararamdaman ko? Wala na akong pakialam kung hiwalayan man niya ako dahil masaya naman ako sa piling ng kanyang ama. Hindi ko alam kung kailan namin itatago ang relasyon naming dalawa ng matanda. Pero alam kong darating din ang araw na mahuhuli at mahuhuli kami ng aking asawa. Malandi, haliparot. Sabihin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Pero kay Lando ko lamang naranasan ang pagkalinga at pagmamahal na dapat ang asawa ko ang nagbibigay sa akin. Hindi niyo ako masisisi. Naghanap lamang ako ng kalinga at yakap tuwing gabi na hindi na naibibigay ng aking asawa ngayon. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas, nakaramdam ako ng pagkahilo at pagsusuka, kung kaya't agad akong nagpa-check up sa OBGYN. Sa isip ko ay buntis ako, pero kailangan ko pa ring makumpirma ang totoo. At hindi nga ako nagkamali. Nagdadalang tao ako. Subalit ang malaking katanungan, sino ang ama ng dinadala ko? Nang malaman ng asawa ko at ni Lando na nagdadalang tao ako, ay labis na natuwa ang dalawa. Nang makita kong sobrang saya nila, ay labis akong nakonsensya. Doon lamang nagsinkin ang lahat ng ginawa kong pagkakamali sa aking mister. Ngayon ay bumalik si Lando sa Bicol at mananatili roon ng ilang buwan dahil may inaasikaso itong ari-arian. Ibebenta kasi nito ang bahay nila ng kanilang asawa upang ilaan sa aking pagbubuntis. Ayaw ko sanang pumayag, ngunit pumayag din ang aking asawa. Malaking tulong na kasi yun para sa amin at sa magiging anak naming dalawa. Sa totoo lang, nung bumalik si Lando sa probinsya, ay gabi-gabing inuusig ako ng aking konsensya. Hindi ko alam kung sasabihin ko na lamang ang totoo sa aking asawa o mananatiling lihim ang sekretong relasyon namin ng kanyang ama. Alam ko kasi na kapag bumalik si Lando, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang aming sikretong relasyon. Hindi ko na alam ang aking gagawin at hindi ko na rin alam kung sino ako. Wala na ang Magda na isang batang mabait, magalang at may takot sa Diyos. Sobrang gulong-gulo na rin ako. Sasabihin ko ba ang totoo sa aking asawa o mananahimik na lamang ako? Ano nga ba ang mapapayo niyo sa akin? Maraming salamat sa mga magbibigay ng komento sa aking istorya.